Nang sumunod na mga araw, tinuon na lang ni Kara ang kanyang atensyon sa trabaho. Bukod sa kanyang trabaho sa klinik, nilibot din niya ang buong rancho para i-check ang mga hayop, lalo na ang mga kabayo at baka. Kapag wala naman gaanong pasyente tapos ang trabaho sa rancho, ang flower farm naman ang ninasikaso niya. Ang flower farm na yon nasa loob din ng rancho. May flower shop sa bahay ng kanyang mama, kaya paminsan-minsan tumutulong din siya roon. Ayaw niya magkaroon ng bakanting oras. Ang gusto niya, pagkakit niya ng silid masyado na siyang pagod para mag-isip pa ng kung ano-ano. Ang gusto niya, oras madikit ang kanyang ulo sa unan, agad na siyang makakatulog. Kahit ilang beses siyang sinabihan ng kanyang mama na magpahinga, tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Bumagsak lang ang depensa niya nang aksidenteng magkita sila sa grocery store ni Mrs. Lolita Fontanilla, ang mama ni Maicon. Nakiusap na magkape muna sila sa coffee shop ni Mang Renato. Nagpa-unlock naman siya. Mag-isa lang pinalaki ni Mrs. Fontanilla si Maicon. Pinalaki ang anak na spoiled at nakukuha lahat ng gusto. Just the same, Maicon grew up as a fine man. Di na nga lang niya masabi yon ngayon. I'm sorry. Yun ang unang-unang lumabas sa bibig ni Mrs. Fontanilla. I know this has been difficult for you too. Have you heard from Maicon? No. Aniya pagkatapos ng isang buntong hininga. Nahihiya po siguro siya makipag-usap sa akin. Pero ang sabi po ni Dean, okay si Maicon na magkausap sila. Kara, alam kong labis ka nasaktan ni Maicon, but you have to know that he never intended to hurt you. Mahal ka niya, he just panicked, that's all. Marriage is a big step. As a lawyer, alam niyang nangyayari sa mga marriage ngayon. Alam mo, masyado niyang dinamdam ang paghihiwalay namin ng papa niya. It must have traumatized him to death. Anito, sinasabi ho ba ninyo na kaya hindi sinupot ni Michael ang kasal namin ay para hindi na mangyaring maghiwalay kami in the end? Well, I know it sounds a little extreme, pag-amin nito. But you have to remember na talagang na-depress siya sa paghihiwalay namin ng papa niya. Then why ask me to marry him in the first place? Takot na pala siya magpakasal. Wala naman sa pamilya ko tumututok ng baril sa kanya para pakasalan ako. Dahil mahal ka niya, tugon ng ginang. His fears got the better of him. Pero oras na makapag-isip na siya, he will come home to you. Kailangan lang niya ng panahon? Maybe. Salat sa emosyong wika niya. Maybe not. Only time can tell. Alam niya, hindi inaasahan ni Mrs. Fontanilla na iyon ang isasagot niya. But that was the best she could do. Whatever fate she had in Maicon, doing the right thing, had died the day he jilted her. Dumaan ng 2 linggo, ngunit ni minsan, di pa siya tinawagan ni Maicon, and somewhere deep inside her bruised heart, a tiny voice was whispering that none of them mattered. If he would just come back and convince her, he really loved her. Ngunit sa kanyang isip, she knew, it did not matter ano pa man ang sasabihin nito kung bumalik ito. Action spoke louder than words. She would never trust him again. Naging busy sa din ng mga nagdaang araw dahil sa bagong kontratang hawak ng construction firm niya. Sa kabilang bayan yon, kaya naman bumabiyahe pa siya. Gayunman, kahit gaano siya ka-busy, di yan nalilimutang dumaan sa klinik o kaya sa rancho para kamustahin si Kara. Nang araw na yun lamang silang hindi nagkita dahil sinabi niya na rito na hindi niya mapupuntahan ito. 10:00 na makarating siya sa bahay. Agad inon niya ang answering machine para i-check ang kanyang mga tawag. In this line of work, mahalaga ang cellphone at ang answering machine para wala siya nakakaligtaang mga tawag. Hi, Dean? Agad siyang napahinto nang marinig ang boses ni Kara. Kanina pa kita tinatawagan dito, pati sa cellphone mo, kaya lang di kita makontakt. Yayain sana kita magpunta sa beach, but since alam kong wala ka pa, I'll just go on my own. I just wanted you to know na baka kasi tawagan mo ako and check on me. Iiwan ko yung cellphone ko sa bahay. Tatakas ako dahil alam kong di ako papayagan ni Mama. I know what you're thinking. It's 15 to 10 and it's really late. But don't worry, I can take care of myself. The hell she can. Nagmamadaling muli niyang sinuot ang hinubad na jacket na maong lumabas ng bahay. Gamit ang kotse at nilahak niyang daan papunta sa beach. Anong naisip ni Kara at pumunta sa beach ng ganong oras at nag-iisa lang? Galit na tanong niya sa isip. Her voice sounded okay but he knew better. He found her on their favorite spot. Katulad ng inaasahan, walang katao-tao sa beach. Alam niya, safe sa San Miguel at halos magkakakilala ang mga nakatira doon. Ganun pa man, di pa rin niya napigilan na mag-alala. Labis ang relief na nadaman niya na makita niya ito. Nakaupo to sa blanket na nilatag nito sa buhanginan at nakaharap sa dagat. Yakap-yakap ang nakatiklop ng mga binte.
Pinagmasdan niya ang kalangitan habang naglalakad palapit sa dalaga. Noong mga teenagers pa sila ni Maicon at Kara, madalas silang magkita-kita doon pagkatapos ng klase, mag-swimming, o kaya mag-uusap tungkol sa nangyari sa kanilang mga buhay, kung ano ba mga gusto nila, mga hilig, at mga pangarap. Doon sinabi ni Kara sa kanila na gusto nitong maging isang veterinarian at si Maicon naman ay ang fascination sa batas. It was also there on the beach on New Year's Eve that Maicon asked Kara to marry him. Of course, she accepted. That was 6 months ago. At hanggang ngayon, dama pa rin niya ang nararamdamang iba yung sakit ng sabihin ng mga ito sa kanya na nagmamahalan ng mga ito at nais magsama ng mga ito habang buhay. Although it was the saddest day of his life, he tried to be happy for his friends. Ganun pa man pakiramdam niya ay namatayan siya. Napailing siya. Di niya dapat iniisip yon dahil alam niyang Kara too was probably remembering that day and hurting. Nagkahiwa-hiwalay sila nung tumungtong sila sa kolehiyo. Pareho silang nag-aral ni Maicon sa Maynila, ngunit magkaiba ang universidad na pinasukan, kaya hindi rin sila madalas magkita. Samantalang naiwan naman sa San Miguel si Kara para doon tapusin ang kurso nito. She was such a family-oriented person. Di nito nais na mapalayo sa pamilya nito, kaya mas piniling manatili ng San Miguel. Pagkatapos niyang magtapos ng pag-aaral, agad siyang bumalik ng San Miguel at tatanggap siyang engineer sa munisipyo. Si Maicon naman hanggang sa makatapos ng abogasya, nanatili sa Maynila at makapagtrabaho. Noong mga panahong wala ito, hindi niya nagawang ipagtapat ang damdamin niya kay Kara dahil alam niyang mahal pa rin ito at hinihintay si Maicon. Oo nga't may mga pagkakataon na lumalabas ito para makipag-date, pero batid niya si Maicon pa rin ang laman ng puso nito. Ngunit isang araw, hindi niya alam kung paano nangyari. Nagising na lang siyang punong-puno ang dibdib ng tapang at lakas ng loob. Nagdesisyon siyang kailangan niya nang sabihin sa dalaga ang kanyang nararamdaman para dito. Handa siya ipakita at patunayan dito kung gaano niya to kamahal. Sinaulo niya kung ano ang sasabihin niya. Dumaan siya sa coffee shop ni Mang Renato at usap-usapan nga roon ang pagbabalik ni Maicon. And that was not the worst. Narinig din niya ang nangyaring pagkikita ni na Maicon at Kara. The next thing he knew, nilipad ng hangin ng tapang niyang magtapat sa dalaga. Masasabing mapagbiro ang tadhana na eksakto nagbalik si Maicon nang sa wakas, magkaroon siya ng tapang na magtapat kay Kara. Ngunit sa isang bahagi ng isip niya, he knew it had something to do with destiny. Kung hindi, bakit kailangan mangyari yon? He really believed that tinadhana sa isa't isa sina Kara at Maicon. At sino siya para humadlang sa kung ano ang talagang nakatakda? But then, Maicon jilted her and everything was a mess, including him. Nang makalapit siya ay naupo siya sa tabi nito. Do you remember the last day of summer? After we graduated from high school? She asked in a husky voice. Tumango siya. Yeah, nakita tayo ritong tatlo the night before Maicon and I left for college. To say goodbye. Dugtong nito. Di ko nasabi sa'yo but when I was home that night, umiyak ako ng husto hanggang sa makatulog ako. Napatingin siya rito. Bakit? Napangiti ito pagkatapos saglit tumingin sa kanya bago tumingala at tiningnan ng bilog na buwan. Because everything was changing and I could not stop it. It had always been the three of us against the world and suddenly, we're all going off in separate directions. I guess natakot ako. You're my best friend and I was in love with Maicon. At alam ko noon na kapag dumating ang araw na muli tayong magbabalik, nothing would ever be the same again. But I am still your best friend. Agad na wika niya rito. Siya may punong-puno ng emosyon ng dibdib na pinipigilang umalpas. And you're still in love with Maicon? But Maicon is not in love with me. Anito sa garalgal na tinig. Alam niya nangingilid ng luha nito and that, he thought, made all the difference in the world because he would spend most of his life silently loving her. Alam niya ang pakiramdam kapag walang katuguan ng pagmamahal na yon. It was a pain that never went away. Still, he loved her enough that he wanted her to be happy. Kahit maging sa piling pa ng iba, tutulungan niya ito hanggat makakaya niya. Sa ganong pagkakataon, lalo na siya nag-aalalang sabihin dito ang dahilan ni Maicon kung bakit dito sumipot sa kasal. Di siya makahanap-hanap ng tamang panahon para sabihin yon dito. Gusto niyang isipin na mas mabuti nang diyon malaman ni Kara para di na to lalo pang masaktan. Then again, she had the right to know. Bumobelo pa lamang siya upang ipaalam dito na pinuntahan niya sa Maynila si Maicon, narinig na niya nitong muling nagsalita. Ang sabi ni Mrs. Fontanilla,
Bigla lang daw nagpanik si Maicon kaya di niya ako sinapot sa simbahan. Na naisip ito nangyari sa mga magulang kaya natakot ako magpakasal. You think that's his reason, ha? Dean? Or he is afraid of the responsibility? Napabuntong hininga siya. Di naman siya ang unang lalaki nagpapanik at the thought around his finger. Seryosong pagkaasawa? You can't be a kid anymore? And he always was a spoiled brat. A half smile curled at one corner of her mouth. Naalala mo nung karamihan sa mga klase natin, may mga bagong bike? Pinilit din niya noon ang ginawa na binili siya ng bagong bike. To think meron siyang dalawa noon at hindi niya magagamit ng sabay-sabay. Yeah. But you know, he was always generous with what he had. Dagdag nito. Lost in the past, pinalala ni Kara sa kanya ang mga panahong magkakasama sila ni Maicon. Mga panahong in some instance hindi niya na maalala. At sa bawat kwento, hindi nakaligtas sa kanya ang sakit, lungkot at pagmamahal nito para kay Maicon. Lumalalim ang gabi, pero patuloy sa pagkukwento si Kara. Was it about sex? What? Biglang bulalas ni Dean, nang out of nowhere, tinanong iyon ni Kara sa kanya. Ba't biglang napunta sa sex ang usapan? Meron ba siyang hindi narinig sa mga sinabi nito that led to that? I mean, Maicon and I never made love, so we never had sex. Kahit ilang beses pang iniungot ni Maicon sa akin yon, I stood by my virtue. Do you think that was it? God, she is a virgin. Well, somehow he knew that, but still, it was a shock to him telling him straight. But this was Kara, very outspoken and straightforward. I don't think so. Talaga? You really don't think so? Yeah. It wouldn't be a big deal to you kung ayaw ng babae? Nope. Nakita niya napangiti ng pilya ito. What are you thinking? Pinasingkit niya ang kanyang mga mata. Nothing. Somehow I know that. And may I know how? You're very discreet with your affairs. I know that. Pero alam kong rerespetuhin mo ano man ang gusto ng babaeng mahal mo. I always knew that. When it comes to manners, you are a straight A. Well, thank you very much. I will take that as a compliment. Ngiting-ngiting wika niya. He liked this easy and playful conversation. Matagal na nilang di nagagawa yon. Muling tumingin to sa buwan. But you know what? I am not that narrow-minded when it comes to sex. There are times gusto kong pagbigyan si Maicon. Well, this is really embarrassing, but there was never a time that I felt it was okay to do it with him. Hindi ko maipaliwanag pero I just didn't feel it right. I would have, but it did not feel right. Di ba dapat walang pag-aalinlangan? If you want to give yourself, then you will feel that it's right kahit pa hindi kayo kasal, but it did not. At yun ang di ko maintindihan, but I loved him. Pakiramdam ko, somehow, naramdaman niya ni Maicon, at nakadagdag iyon ng panik sa nararamdaman niya. I felt. Kara, do not find fault in yourself. Napabuntong hininga ito. He left me, Dean. He left me on the day when I needed him most. I was ready to spend a lifetime with him. Why? And again, she wept in his arms. 2 months later, kung kailan unti-unti na nakakabawi si Kara sa nangyari sa kanyang kasal, saka dumating ang isang bagay na hindi niya napaghandang harapin, ang pagbabalik ni Maicon sa San Miguel. Nagkita sila nito sa ospital kung saan binisita niya ang mama nito. Na-stroke kasi si Mrs. Fontanilla at palibhasa, parang ina na rin ang turing niya rito, dinaraw niya ito. Hello, Kara. How are you? Fine. Ang akala niya hindi magiging ganon katindi ang sakit na nararamdaman niya kapag nagkita silang muli ni Maicon, ngunit nagkamali siya. This man betrayed her at masakit iyon sa kanya. Nakausap mo na ba ang doktor? Tanong niya rito na ang tinutukoy ay ang doktor na tumingin sa mama nito. Yeah. Kagabi ka pa ba rito? Kami ni Dean. Bumalik lang ako ngayong umaga. Dean has work. I did not want your mother to be alone and since nandito ka na, there is no reason for me to stay. Paglabas niya ng silid, sinundan siya nito. Hinawakan siya sa braso. Nang titigan niya ito na masama, agad din itong binitawan yon. Please, Kara, don't act this way. Pakiusap nito. We need to talk. I have thought so much of you. Oh, really? Sarkasikong wika niya. It's been 2 months, Maicon. Isn't that interesting? Naisip mo ko pero hindi mo man lang ako naalalang tawagan para magpaliwanag tungkol sa ginawa mong hindi pagsipot sa kasal natin. You talked to Dean, to your mother, and God knows who else this past 2 months. You talked to everybody but me, the woman you stood up at the altar.
I can explain that. Agad na sabi nito. I know I acted like a jerk and I handled everything badly, but I was scared. Hindi ko sinasadyang saktan ka. How could I? I love you. Love me? How dare you? You did not even know the meaning of the word. But I do. Kung pakikinggan mo lamang ako. Somehow, in one way or another, I have to face you, Maicon. I know I have to sit down with you and talk and listen to your explanation, but not now. Ang mama mo munang unahin mo. Pagkasabi noon, iniwan niya na ito. Nasa loob ng opisina si Dean ng mga sandaling iyon. Iniisip niya si Kara. Marahil nagkausap na to at si Maicon. Maaring nakapagpaliwanag na rin si Maicon dito. 2 weeks ago, nakatanggap siya ng tawag mula kay Maicon. Sinabi nitong naguguluhan to sa kasalukuyang relasyon nito sa anak ng boss nito. Napag-alaman din niyang nakatakda na itong ikasal kay Trisha Milano. Di na raw nito alam kung tama pa ba ang ginagawa nito. Masyado raw possessive at selosa si Trisha. Sa pagkakataon yun, naguguluhan to kung itutuloy pa ba ang pagpapakasal kay Trisha. Sinabi nitong ibang-iba raw si Kara kay Trisha na hindi to makaramdam ng saya sa piling ni Trisha. Di katulad ng nararamdaman nito kay Kara. Then he asked how Kara was. Doon pa lang alam niyang may posibilidad na balikan ni Maicon si Kara at iwan na lang si Trisha kasamang partnership nito sa Milano Law Firm. Kinumpirma ni Maicon ang hinala niya ng tanongin nito kung nasabi raw ba niya ang totoong dahilan kung ba't dito sumipot sa kasal kay Kara. Nang sabihin niyang hindi niya ma-attempt sabihin yon, nadinig niya ang pagbuntong hininga nito. A sigh of relief. Napadali ang pagbabalik nito na San Miguel nang mas-joke ang mama nito. Malakas ang katob niya. Ilang araw na lang ang bibilangin at muling magkakabalikan sina Maicon at Kara. Gusto niyang kamuhian si Maicon sa pagiging makasarili nito. Pero kung ito pa rin ang mamahalin ni Kara, sino siya para humadlang? He had to give way. Again. This time around, di niya kayang tumabilang sa malapit. Di niya gugustuhin pang masaksiyan ang pagbabalikan ng mga to sa pangalawang pagkakataon. Kaya nagpa siya siyang tanggapin ang sunod na magiging kontrata niya sa Cebu. Ang negosyanteng may-ari ng hotel na ginagawa sa kasalukuyan, gusto kunin ang serbisyo niya sa mga gagawing condominiums kasama ng kaibigang architect na si Dennis. Mga 2 taon ang itatagal noon dahil malaki ang proyekto. Meron siyang mapagkakatiwalaang staff na magpapatakbo ng sa San Miguel. Tatawag-tawag naman lang siya para kumustahin ang kanyang negosyo. Siguro naman sa pagbabalik niya, maluwag na matatanggap na sina Kara at Maicon talaga ang para sa isa't isa. By that time, siguro may nakita na rin siyang babae para sa kanya. Siguro, sana. There was nothing for him here and never would be. Kara loved Maicon, not him. And despite the fact that Maicon had left her standing at the altar, Kara could not charge her feelings for Maicon like the way he could change his feelings for her. Di magtatagal, mapapatawa din ni Kara si Maicon at magpapakasal lamang ito. Kara would find a way to forgive him, and he did not want to be there when that happened. He did not think he'd be able to stand it. He decided it was time for him to move on. Nang makababa ng kotse si Dean upang buksan ang gate ng garahe, may nakita siyang isang buhong nakaupo sa huling baitang ng hagdan papunta sa terasa ng bahay niya. He knew instantly it was Kara. Tulad na madalas gawin nito, yakap-yakap itong binti habang ang baba nakapatong sa tuhod. Nang marinig ang pagbukas niya ng gate, nag-angat na ng mukha. May problema ba? Kanina ka pa ba naghihintay? Magkasunod na tanong niya na makaupo siya sa tabi nito. An hour, but it's okay. I came here unannounced, so... May sasabihin ka ba? Tanong niya kahit alam na niya kung anong sadya nito sa kanya. I saw Maicon at the hospital. Mahinang wika nito. How did it go? Tanong niya. He wanted us to talk. Can you believe it? The nerve of that guy. Bigla siyang mawawala tapos susulpot na parang kabuti at parang wala nangyari, then he wanted us to talk? Siya man parang gusto rin magwalang bigla. Nakikita niyang galit sa mukha nito, but he knew Kara too well. Kapag nailabasan nito ang galit, she would find a way to forgive Maicon, like she always did. Noon, pag mas inuuna ni Maicon ang barkada nito, at iba ba nitong lakad to the point na hindi na nakakasipot sa usapan ng mga to, siya ang sumbungan ni Kara. Sasabihin nito ayaw na hindi na ito patatawarin si Maicon. Pero kapag sinuyo na ito ni Maicon, muli at muli rin itong mapapalambot. It was always like that. This time, it was no different. When a man jilts a woman, what other explanation can there be? He obviously doesn't love her. Narinig niyang wika nito. Sigurado ka ba dyan? Tanong niya. Sure about what?
Sigurado ka bang hindi ka niya mahal? This is a joke, right? Nagtatakang tanong nito. Dean, he betrayed me. Hindi pa ba sapat na patunay yon? You're hurting but eventually, di niya na maituloy ang sasabihin. Isang buntong hininga na lamang ang pinakawalan niya. He closed his eyes. Damn, this is hard.